Inyo na pong nakita, Matthew chapter 8, beginning from verse 1 up to verse number 4. Ganito po ang sinasabi in verse number 1. When he was down to the mountain, great multitudes followed him. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus saith unto him, See thou tell no man, but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli kami po ay tinipon ninyo para sa gawain ng pananalangin. At gayon din naman, kami po ay inyo pong pabaunan ng mga prinsipyo at katotohanan na nagmumula sa inyong salita. Nang sa gayon, ito po ay magdala sa amin sa diwa ng pagpapakumbaba, pagpapasalamat, pagpupuri sa inyong kagilagilalas na mga gawa sa buhay namin. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Ngayon pong gabing ito, ang atin pong pamagat ay pinamagatan nating Be Thou Clean. Sabi diyan sa ating binasang talata. And makikita natin na ang paksa na ito ay tumatalakay sa isang lalaki na merong leprosy or ketong. And during the Bible times, ang sakit na ketong or leprosy, it is a dangerous disease. It is a debilitating disease. No? Ibig sabihin, nakakapanghina. And also, this is a deadly disease. No? Kaya pagka meron ka nito, ay hinihiwalay na po, ina-isolate na po yung mga tao na meron nito during the Bible times. And talagang wala pong pag-asa dahil wala pong lunas ang karamdaman na ito sa panahon ng Biblia. At nakita natin dito ang isang lalaki na nakipag-usap sa ating Panginoong Hesus. At meron siyang hiling, meron siyang prayer, meron siyang pakiusap sa Panginoon. At dito hindi niya tinatanong o kine-question ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus dahil kilala na ang Panginoon. Naririnig na yung kanyang mga turo, naririnig na niya yung kanyang mga himala. And the question is not about his capability or his power to heal, pero wala po tayong argumento sa kayang gawin ng ating Panginoong Hesus. Pero makikita natin dyan, sabi niya doon, but what he asked is if the Lord is willing to heal him. No, sabi niya sa verse 2, Lord, if thou wilt, if you are willing. So, may mga bagay tayong hinihiling sa Diyos. Hindi natin nakukuha, not because God is not capable to give it. Baka hindi natin ito nakukuha because it is out of His will. Sabi nung lalaki na ketongin, kung gugustuhin mo, kaya mo na pagalingin ako. Isang tanong na very awakening sa atin, no? Na mayroong epekto sa ating pananalangin, the way we look at God, no? The way na tinitingnan natin yung ating mga hiling at ating pangangailangan, we should be remember that it depends on the will of God. At itong lalaki na ito ay isang ketongin. The first person, the first Bible character na sinabi na nagkaroon ng ketong was Miriam. Siya po ay ang kapatid ni Moses at siya ang kauna-unahing Bible character na tinamaan ng sakit na ito at minention sa banal na kasulatan. And the very reason why she acquired this kind of disease, ito po ay matatawag natin na chastisement ng Diyos sa kanya. Palo po ito sa kanya. Why?
because she is disrespecting, binabastos niya, rebelde siya sa kanyang kapatid na leader during that time, and that is Moses. Isa pang Bible character ang makikita natin from the Old Testament, and he is a Syrian general by the name of Naaman. And we will see his story in 2 Kings chapter 5, in verse 1 up to verse 17. And also, he is a leper. And there is also a man named Simon. Tinatawag siya na Simon the leper. In Matthew chapter 26, verse 6 to 7, at makikita po rin natin yung kanyang kondisyon. So ito po yung mga tao na ito, at marami pang mga Bible characters, yung 10 ketongi na pinagaling ng Panginoong Hesus. Makikita natin yung kanilang sitwasyon. They are isolated, no? Walang pag-asa, malayo sa kanilang pamilya, and they are waiting for their time to die. Ganyan po, no? Pero makikita natin itong Simon the leper, nung in-invite niya ang Panginoong Hesus na kumain sa kanilang tahanan, ang Panginoong Hesus sumama sa kanya. Alam niyo po, ang mga taong may ketong during the Bible times, hindi po yun ang normal na practice. Hindi yun yung normal na gagawin. Kapag inimbitahan ka ng tao na may ketong, ito po ay nakakahawa, walang taong sasama sa'yo. Pero ang Panginoong Hesus, sumama siya dito kay Simon. And marami pa pong ibang bagay. And leprosy ay ginagamit po na larawan ng kasalanan in the Bible. That's why ang isang tao na pinagaling sa ketong, hindi po siya ina-announce as healed. Kung siya ay gumaling na, bagkos ang ginagamit na salita ay cleanse. No? Hindi healed. Pupunta ka sa priest at sasabihin ng priest, ikaw ay malinis na. Hindi niya sasabihin na ikaw ay magaling na. So, dito po makikita natin yung larawan ng leprosy na ito po ay inihahalin tulad sa kasalanan. Hindi po makasalanan yung merong sakit na yon, na tao na yon. Bagkos ito po ay hinihahalin tulad sa kung ano ang kayang gawin ng kasalanan sa buhay ng isang tao. So ngayong gabi, unang bagay na gusto ko pong makita natin is the multitudes. In verse number 1. Sabi po sa verse number 1, when he was come down from the mountain, great multitudes followed him. So maraming sumusunod, bumubuntot sa ating Panginoong Hesus. At anong pinapakita po nito? Makikita dito yung kanyang popularidad. Bakit siya kilala? Number 1, because of his teachings. No? Maraming sumusunod sa kanya dahil nabibilib sila, naa-amaze sila sa turo ng Panginoong Hesus. And the Lord Jesus Christ is our great teacher. Wala nang papantay sa kanya sa pagtuturo, sa pangangaral. He is the preacher of the preachers. He is a great teacher. At pangalawa, maraming tao ang sumusunod sa kanya because of his miracles. Kagilagilalas na mga himala, mga taong gumaling sa karamdaman, kaya niyang bumuhay ng tao mula sa pagkamatay. So, maraming taong namamangha. Maraming tao na ang tingin sa kanya ay dakilang guro. But we should remember that he is not just a good teacher. He is not just a miracle worker, but he is our Savior. No, maraming tao kilala ang ating Panginoong Hesus. Mahal ang ating Panginoong Hesus, pero walang relasyon sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang gusto lang nila, no, yung mga himala na ginagawa ng Panginoon, pinapakain niya yung mga tao, inaarugan niya yung mga tao, pinapagaling niya ito sa kanilang karamdaman, and they are amazed. Gusto nilang makita ito, gusto nilang ma-entertain, pero walang epekto sa kanila. Maraming tao sumusunod sa Kanya, pero His goal is not to be popular. At makikita natin yan later on noong pinagaling niya itong lalaki na ito na ketongin. So number 2, not just the multitudes,
but we will see the miracle, and that is verse number 2 up to verse number 3. Sabi po dyan sa verse number 2, "And behold, there came a leper and worship him." So makikita natin, itong lalaki na ito, alam niya na kung sino ang Panginoong Hesus. Alam niya na kung ano ang kayang gawin ng Panginoong Hesus. No? At ang sabi dito, itong ketongin na ito, sinamba niya ang Panginoong Hesus. If Jesus Christ is not God, bakit gagawin ito ng isang tao? Isa itong kasalanan. Kung ang Panginoong Hesus ay tao lamang, at siya ay sumamba sa isang tao, then this is a sin for him. At kung siya ay sumamba sa ating Panginoong Hesus, gayong alam niya na siya ay tao rin, bakit hindi siya pinagbawalan ng Panginoon? So makikita natin, itong leper na ito, this man knew who the Lord Jesus is. And then sabi niya dyan, saying, "Lord, if thou wilt." Panginoon, kung gugustuhin mo, kung sasabihin mo, kung ipag-uutos mo, thou canst make me clean. Kaya mo akong pagalingin, kaya mo akong linisin. No? Hindi niya sinabi, kaya mo ba ako nalinisin? Posible ba na ako ay maging malinis? Kaya ng Panginoon kung gugustuhin niya lang. And then sabi po dyan, sa verse number 3, "And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed." So may mga bagay na hindi natin maintindihan o hindi natin maarok sa isipan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Ano ba ang kalooban niya sa atin? Ano ba ang pangarap niya para sa atin? And it takes time to find out, pero may mga kalooban ang Panginoon na hayag sa atin. Hindi mo na kailangan itanong kung kailangan ba ng tao na maligtas. Alam natin na kaya naparito ang anak ng Diyos upang hanapin at iligtas ang nawawala. Given na yun, hindi na natin kailangan itanong. No? Kaya sabi dito ng Panginoong Hesus, I am willing. No? Gusto niya na iligtas, gusto niya na tubusin ang nawawala. At dito nakita natin, itong lalaki na ito, I believe that he was not just healed physically, but he was healed spiritually. And makikita natin dito ang Panginoong Hesus, yung kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay, yung kanyang authority over diseases. So, napaka kagila-gilalas na himala ang nakita natin dito. And sabi ng Panginoong Hesus, I am willing. I am willing. So number 3, hindi lamang natin nakita yung multitudes, hindi lamang yung miracle, but also the message. No? Dito, sinabi ng leper, again, binasa natin sa verse number 2, sabi ng leper, if you are willing, Lord, if you are willing, Panginoon, kung ikaw ay gugustuhin mo, kung ipag-uutos mo, kaya posible na ako ay gumaling. So, itong mensahe na ito ay hindi lamang isang ordinaryong mensahe, bagkos ito ay pangungusap, mga pananalita na nagpapahayag ng pananampalataya. No? What a great faith! Panginoon, alam ko kaya mo. At kung gugustuhin mo, mangyayari ito. At ang sabi ng Panginoong Hesus, I am willing. So itong lalaki na ito, walang pangalan. Hindi natin alam kung anong kanyang pangalan, pero yung pananalita niya yon, nagpapakita ng isang dakilang pananampalataya. What a great faith! Kung gugustuhin ng Panginoon, kung gugustuhin ng Panginoon na maabot mo ang iyong pangarap, it will happen. Kung gugustuhin ng Panginoon. And so, we are searching for His will. No? Hinahanap natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. And so, itong mensahe na ito
ay hindi lamang nagpapakita ng pananampalataya, bagkus ito ay nagpapakita ng pagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. Hindi niya pinangungunahan. Panginoon, alam ko, kaya mong pagalingin mo ako. No, sabi niya doon, kung kalooban mo, kung gugustuhin mo, mangyayari ito. No? Bakit? Kasi, alam niya, kung ayaw din naman ng Panginoon, wala siyang magagawa. Remember si Apostol Pablo, nanalangin siya sa Panginoon, na alisin yung kanyang tinik sa laman, but the answer of the Lord is no. And pwedeng sabihin ni Apostol Pablo, bakit hindi mo sinasagot yung panalangin ko? Anak mo rin naman ako. Nananampalataya naman ako, pero sabi ng Panginoon, hindi ko gustong ipagmayabang mo yung kakayahan mo, yung abilidad mo. Gusto kong makita yung biyaya ko sa buhay mo. So merong kakayahan ng Diyos na magbigay ng ating dalangin at meron din siyang layunin kung bakit niya hindi ito binibigay sa atin. At itong lalaki na ito, he is willing to submit and say, if you are willing, Lord. If you are willing. And also, itong mensahe na ito ay nagpapakita ng respeto sa ating Panginoon. He respect the Lord, whatever His will is. And also, this message show humility, pagpapakumbaba. No? Hindi natin pwedeng utusan ng Panginoon, hindi natin pwedeng impluwensahan ng Panginoon kung ano ang nakikita niyang makabubuti sa atin, yun ang kanyang gagawin. And the good thing is, sabi ng Panginoong Hesus, I am willing. So nakita natin, number 1, the multitudes. Number 2, the miracle. Number 3, the message. If you are willing. And then number 4, and the last, the mission. That is verse number 4. Basahin natin. And Jesus saith unto him, See thou tell no man, but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Sabi ng Panginoong Hesus, no? Makikita natin dito na hindi layunin ng Panginoon na sumikat o magpasikat. Sabi niya, huwag mo sasabihin kahit kanino man. No? Pero gusto ko, pumunta ka sa priest. Bakit? Kasi sangayon sa kautusan, sa seremonya, ang mga priest ang mag-a-announce kung ikaw ay magaling na o hindi pa magaling. At kapag magaling ka na, anong sasabihin ng priest? You are cleansed, you are clean. No? Hindi niya sasabihin na ikaw ay magaling na. At pagkatapos nun, na i-announce, i-pronounce na ikaw ay magaling na, pangalawa, you will make a sacrifice. And this is according to the law of Moses. Merong handog. Bakit merong handog? Merong sakripisyo. Ito ay palatandaan na ikaw nga ay magaling na. No? Di ba sabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 5, verse 17? Matthew chapter 5, verse 17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. No? Ano bang nagawa ng kautusan ng Mosaic law sa isang leper? Wala. Kung hindi ipamukha sa kanya na siya ay marumi, siya ay may karamdaman, siya ay walang pag-asa. At ang Panginoong Hesus ay hindi naparito para sirain ng kautusan, kung hindi para ito'y matupad. At kung ano ang hindi kayang gawin ng kautusan, kayang gawin ng biyaya ng ating Panginoong Hesus. And so, the priest pronounced that he is clean. At bilang pruweba ng kanyang kagalingan, siya ay naghandog. Anong pruweba ng ating kaligtasan? Ang ating Panginoong Hesus. No? Sabi ni Thomas, hindi ako naniniwala na buhay ang Panginoon. No? Pero sabi ng Panginoon, Thomas, ilagay mo yung daliri mo sa butas ng pako sa aking kamay. Ilagay mo yung kamay mo sa butas sa aking tagiliran dahil lang gusto ko maniwala ka. Manampalataya ka. At
nasaan na ang ating Panginoong Yesus? Dala-dala niya yung mga palatandaan na yon doon sa langit. Patunay, pruweba ng ating kaligtasan. Ho? And so, this is a testimony for those priests. No? Ano ang kayang gawin ng ating Panginoong Yesus? What the law could not do, the grace can. Biyaya ng Panginoon. Oh. And so, sabi ng Panginoon sa kanya, be thou clean. Be thou clean. Wala nang tanong. Sabi ng Panginoong Yesus, whosoever believe in the name of the Lord shall be saved. Hindi na natin pa kailangan pagdebatihan, hindi na pa natin kailangan pang itanong, no? Hindi na natin pa kailangan questionin, bakit ba siya naligtas? Sa sinner's prayer ba? Kung ang isang tao ay tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, he will be saved. He will be saved. And so, sabi ng Panginoon sa kanya, be thou clean. And so, mga kapatid, mga kaibigan, as we close, salamat tayo sa Panginoon. No? Hindi natin suot-suot ang sarili nating kabanalan, sarili nating katwiran, kundi ang kabanalan na ibinihis sa atin ng ating Panginoong Hesus. No? Ano sabi nung awit? No? Sabi ng isang verse sa Bible, though your sin is red, scarlet, they shall be white as snow. No? Kasing puti ng niebe. Gano'ng kaputi ang niebe? Napakaputi. Ganon ang kabanalan na ibinihi sa atin ng Panginoon. Be thou clean. Tayo po ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang lalaki na ito na kung saan nakatagpo ng kagalingan sa aming Panginoong Hesus. At alam namin, marahil hindi man kami, wala man kaming karamdaman na kasing lubha niya, pero kagaya ng isang taong may malubhang karamdaman na katulad nito, kami rin naman ay merong malubhang dinadala sa aming buhay at ito ang aming kasalanan. Ngunit salamat dahil ang aming Panginoong Hesus ay napako sa krus ng Kalbaryo, inialay ang kanyang buhay para sa amin. Nang sa gayon, ang kasalanan namin sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap ay binayaran ng buo ng aming Panginoong Hesus. At merong kumpiyansa na ang aming katuwirang bihis-bihis, hindi man ito sa amin, kami ay hindi perpekto, ito ay dahil sa aming Panginoong Hesus. At merong katiyakan ng kaligtasan, merong pag-asa, katulad ng sinabi ng Panginoon sa lalaki na ito, be thou clean. Salamat po sa inyong biyaya, salamat po sa inyong habag at awa sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig. At nang dahil dito, kami ay nakasumpong ng kaligtasan. Pagpalain niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, pagpalain niyo po ang aming prayer time. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay dadako na sa ating prayer time at pumunta po tayo sa ating mga groupings.
Sige po, tayo po ay magwakas sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa gabing ito, sa katotohanan ng inyong salita, sa mga paalala sa amin, at gayon din po sa mga panalangin na kung saan na ipagkatiwala po namin sa inyo. Dalangin po namin na ingatan nyo po ang bawat isa, patuloy nyo po kaming ilayo sa anumang mga sakuna, anumang mga disgrasya, at tuloy nyo po kaming tulungan ang aming bansa sa mga nangyayaring mga kaguluhan, at alam namin merong pag-asa hanggat nandiyan po kayo at pangungunahan nyo, gagawa kayo ng mga paraan upang maging maayos ang bansa na ito. At kami namang mga mananampalataya ay patuloy nyo pong pangunahan sa pagbabahagi ng mabuting balita, kami maging matapat, at yun ang aming layunin, at maraming mga tao na nawawalan ng pag-asa na makasumpong sila ng pag-asa sa aming Panginoong Hesus. Muli, pinagkakatiwala po namin ang bawat isa. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay at ibalik sa mga susunod na gawain na merong galak, pagpupuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamayan po natin ang bawat isa. Diyan po natatapos ang ating gawain. And God bless us all.